At dito sa ito papakita ko sa Parang may napanood Ha? ko na nga yan. Ano ba, pinost ko kaya? Pinost mo ba Pinost ito? ko kaya Hindi ko yan. nakita. Oo. Kakaloka kaya, oh. Ayun, papakita ko sa mga hindi pa nakakapanood. Piplay ko lang saglit. Minute ko lang para makita lang natin yung ano niya. Hindi ko kaluka. Ano ba nagigigilan niya? Ay, sobra na yan. Halata. Baka, Ate Joey, ano yan? Baka may malunggay sa ngipin niya, kaya ganun. Ano yan siya, Ate Joey? Dry na ba? Baka may nganga lang, Miss Joey. May nganga. Baka may tinga. Yung mata ni BBM, soulless, no? Patinignan mo, parang tumatagos ka lang. Oo. Ano na, yung yung soulless talaga. Tita It's, no? Gawa sila ng gawa ng meme ni Alice Go. Itabi nila yan, no? That's yung parang ano ba to? Sobrang until now, Mr. President, 'di ba? Parang I mean when people talk about yung parang tama na yung batak ganyan, yung parang putya parang kasing parang kahapon lang bumatak to ano ba to? 'Di ba? Baka kasi kakamatay na niya kahit isang araw lang nawala, Joey. Di ba merong ganon? Yung magka-crash na talaga siya pag isang araw, oras lang ang usapan dyan Yung fix mo, kailangan parang regular na Drug dependency na yan. Hindi siya regular nang umingiwi, no? Meron siyang meron siyang time na chill lang yung panga niya. Bakit may mga times na hindi chill yung panga niya? Na hindi chill yung panga niya. Diba? May mga araw na, to be fair may mga araw na chill lang yung panga niya Pero ba't biglang nagkaganyan? Hindi, baka kasi ito yung mga time na tumodo siya. Tumodo siya tapos akala niya wala siyang meeting. Hindi tumodo siya kasi wala nang hearing. Tapos na Oo nga. Celebration. Celebration? Ay, wala nang ipapatawag, okay na. 3 days. Ano ba nangyari 3 days ago? Weekend, Joey. Yun lang yun. Yung dinner. Yung dinner with the Dinner ba yun? O baka baka nagkasaraduhan na doon ng Baka nagka-Crunch Festival. Baka nagkakinilig Crunch Festival no araw na yun. Anyway, ayun. Ayun lang. Ate Joey, basahin mo yung no to drugs. Ha? Basahin mo yung sinabi ni no to drugs. Na-addict yan, kinonfirm mismo ng mga barkada kong addict, sabi ni no to drugs. Ay, magsalita dito ni no to drugs pag inaakyat ko Magsalita ka nga, no to drugs. Ayan ay magsalita pag nakaakyat. Type lang ng type dun sa private chat. Ayan. Hello, kakampi. Hello, magandang gabi sa inyo dyan, no? Hello. Kamusta anong balita sa'yo? Narinig niyo ako? Klaro ka. Wala kasi yung busing ko dito na sa ibang bansa, no? Tinawagan ko siya, nagpanik nga ako doon sa pagpapalit ng mga pulis doon sa Davao. Tinanong ko kung ano daw ang update dyan, no? Sabi ko, baka dadamputin na sa PRRD. Sabi ko gano'n. Pero may tanong ako dyan kay Gurgur Master. Dyan ba sa CMO nyo, at least may inventory naman kayo dyan sa staffing, no? Kung sino yung nasa kabila at sino yung nasa inyo. Yes, since last year pa. Kasi nung gumalaw kasi yung kalaban, itong, sila Margarita. Okay. Mga Nogi. Nung gumalaw kasi sila nung barangay elections. Nag-meeting na sila last year. Nag-loyalty check na. Yung sa CMO, hindi yung sa barangay level. Sa CMO kasi kaya pati sa office kasi gumagapang din sila sa office namin Ang ginagapang ba nila malamang yung mga tawag nito, yung mga regularity, yung mga tawag dito, yung COS.
Both US, regular and mga JOCOS. Ang kapal naman ng mukha ng mga COS na yun, no? Na pumunta pa sa kabila yung appointing authority nila, yung mayor ngayon. Ano ko Oo lang nga. kita, kakampi, And then ha? also, meron din ginagapang na counselor. And also, we already have an idea kung sino yung ilalaban nila na nakuha nilang counselor. But we'll have to wait until October bago natin ma-confirm yan. Si Nilo, pero, Eme. No. Mhm. Pero Ay, ano lang kampante pa naman tayo dyan na, kampante pa naman tayo dyan na kahit sinong ilalaban nila dyan, Duterte pa rin ang lalabas dyan. Sa Davao. I-explain ko lang konti yung yung dynamics. I'm not sure, Gorgor, I mean, you can parang correct me if I'm wrong. Kasi at one point po kasi walang opposition. So basically po, every barangay, kahit JO, may pinapasok sila. So, and the Dutertes naman po are not really parang nag-scrutinize kung sino yung sa kanila, sino yung hindi sa kanila. So, most probably, these JOs are really connected with those barangay officials, which are at some point with the Dutertes because the Nograles are in silence pa. So, since they're like awakening dragons na, so I think they're also parang gathering their old fortress, yung mga bannermans nila. Game of Thrones. Uh-huh. So I think that's the point of Gorgor Master. Kasi kahit yung mga yung iba, go. Nangyari na yun last year. May ginapang na talaga sila from hindi lang sa office namin, nasa iba't ibang office. Kasi in anticipation yun for next year. Parang nakwento mo to dati, Gorgor Master di ba? Yes. Yung pagpasok kumbaga, kasi di ba bati-bati pa naman nung first year nung 2022. So as early as that, di ba parang, nabanggit mo to nun before nagpe-place talaga sila ng mga tao. Yes. Oo. And yung iba sa kanila nanalo nung October. Ayun. That's it. And then, also, ginagapang na nila noon yung mga counselor. Kasi in case, this coming October, filing na ng COC, we will know kung sino yung diba kakahatian na ng dagat yan. Baka ma-identify mo na yung pula at yung mga puti sa decolor. Well, sa tingin namin dyan, no, baka July or August lalabas yung suspension, o baka katapusan ng June lalabas ang suspension ni Mayor Basti, no, para mas lalong mahahati na talaga kasi ang gusto ng palasyon to, guguluhin na yung setup ng political atmosphere dyan sa Davao. Oo. Ganun na nga. Actually, feeling ko yung sa tatlong sinasabi ni Gorgor Master, yung kay Kibuloy, yung kay preparation para sa arrest ni PRRD, or para doon sa suspension ni Baste. Malaki yung chance nung kay Baste. Malaki talaga yung chance na isuspend siya. Well, ang akin lang naman dyan kaya nga sinasabi ko nga dyan sa boss ko niya na susulan niya si Inday na mag-resign na lang dyan. Para mabuo na yung position, no? Para ang hirap kasi ng ganitong sitwasyon natin na nasa gitna, may natira pa sa gitna. Ang hirap talaga sa ganun. So, kailangan na kasi mamili Hello. Hi. Good evening. Naka-mute ka, Sas. May sinasabi ka? Hindi, baka yung pag-inurgur yan si Baste, baka dyan na kumilos si Inday. Kasi, di ba? Na parang, baka yun pala yung yun yung... Hindi, baka kasi nag-aano rin yun. I think gaganyanin din yun si Baste para mag-resign si Inday rin siguro. Kasi rin sila ngayon, no? Kasi hindi lang tayo naguguluhan kay Inday, kundi naguguluhan din ang administrasyon. Hindi sila makakilos ng tama kung anong gagawin nila. Hindi sila makapag full force. Kasi, alay pa nila si Inday. So, parang gusto, siguro kung gugurgurin nila si Baste, magkakaroon na ng clarity lahat. So, magkakaroon na ng clear lines of, sure ba, kung anong gagawin ni Inday. Ngayon, gusto ni Inday, hindi pa rin siya mag-resign. Directly. Mas maguguluhan sila doon. Okay, edi gurgurin niyo. Problema niyo yun. Ako magtatrabaho lang ako dito. That's a really,
That's a really good that's a really good point to think about. Hindi lang tayo yung naguguluhan doon sa sitwasyon natin ngayon dahil nandyan pa si Inday sa administrasyon. Sila rin naguguluhan rin sila kasi hindi rin sila makatodo. Imagine pag wala na si Inday dyan, kung anong klaseng panggugurgur ang gagawin nila. Ngayon nandyan si Inday, I mean, ano pa yan eh, kimi pa yung panggugurgur nila eh. 'Di ba? Pero kung wala na si Inday, kung mag-stay si Inday dyan, mas malabong tatanggalin ni BBM papayag si BBM dyan na isuspend si Baste. Malabong-malabo yan. Pero kung pagmumula ng away ni BBM at ni First Lady at sasama si Speaker na gurgurin na natin yan para mapilitang umalis na yan, well, baka susundin ni BBM, no? And then, mabuo na yung opposition talaga. Pwede. Ayun. Tapos meron kang gusto sabihin? Hello, good morning. May question lang po ako kay Ms. Sass, Ms. Joey. With all these things na nangyayari, kasi parang ang tingin ko, ikaw Ms. Joey, ikaw yung parang hopeful, yung point of view mo. Tapos si Sass yung medyo parang pessimistic. Although, pero pare-pareho tayong magkakasama dito sa movement na to. No? Sass, ano yung forecast mo how things will turn out in the next coming months, years, etc.? I already said na BBM will finish his term. Will finish. That's why I'm telling you na, well, that is the worst case, no, for those who are against BBM. Ako kasi it's better to plan for the worst case scenario. The worst case. So, but for me, it is the realistic case as well. It's the realistic case as well that he will finish his term. Unless, no, unless na magkaroon ng isang Deus Machina. Ganon. Ganon ang level, yung tipong, ay, hindi ko expected itong ganitong turn of events, ganon. Unless magkaroon ng ganon. Pero right now, BBM is checking all the boxes of continuity of term. Nakapatapos siya ng term niya. At ayun na nga, hindi pa rin natin alam, baka magpatuloy pa siya ng more than that. Kasi wala naman kasi nag-o-oppose. Wala nag-o-oppose sa loob ng Congress, wala nag-o-oppose sa Senado. Yun ang pinaka-importanting opposition yung nandun sa loob ng government. Wala tayo nandito na sa peanut gallery. Ito si Inday, pag nag-oppose to, mas malala pa mararanasan niya sa naranasan ni Lenny. Kasi si Lenny, at least may allies ito si Lenny sa Senado at Kongreso na nagtatanggol sa kanya. So, si Inday, parang, kung mag-oppose si Inday, kung tumiwalag si Inday, maswerte na lang si Inday kung bigyan pa ito ng budget na kasi mag-approve ng budget niya si BBM. Kasi tambaloslos. So parang, alam mo yon, marami talaga maraming factors na dapat i-consider. Pero most probably si BBM is makakatapos ng term niya. Feeling ko nga baka may chance pa mag-declare ng martial law. Alam mo yun, and to lengthen his term. Kasi wala namang parang hindi naman nagsabi kanina na parang they have been testing us kung ano yung kaya pa ng sikmura ng mga tao. Lahat na ginawa na nila. Hindi pa rin tayo na wala namang parang correct. Oo, hindi pa na-open yung karamihan. Parang yung okay, bahala ka. Yung expose ni Maharlika na, what's supposed to be one of the biggest political scandal. Dinengage ko kasi dun sa daily life. Yung sa daily life and yung how people are reacting. Like halimbawa, yung mga taxi driver or mga nakakasalamuha ko on a day-to-day basis. Hindi siya katulad nung panahon ni Gloria or ni Erap noon na talagang like halimbawa, pag may scandal, people are really talking about it in the streets. Ito, meron ni ilan,
Pero hindi siya yung katulad nung dati na may mga uproar from the public. So if there's one thing I would have to give to this admin is talagang ang galing talaga nila manggurgur. Makikita mo yan even on social media. Miss Joey, ito yung mga sinesend ko sa Facebook na puta talagang sinushow talaga ng algorithm na i-like ko si Tulfo, yung mga anti-China na mga pages na may mga 200,000 plus following na hindi ko naman alam kung organic or not. I mean, for someone like me na medyo aware sa tech, alam mo na hindi organic yung mga ganito. Ito, para effectively talaga na penetrate nila yung stream na yun. So, yun lang. Alam mo kasi, Cass, lahat ng mababayaran, lahat ng pwedeng bilhin, kaya nila. Hindi lang talaga nila mabili si Maharlika, yung mga vloggers na ano. Pero lahat ng merong presyo, kaya nilang bilhin. May presyo ang Facebook, may presyo ang, di ba? Ang nangyari kasi sa atin ngayon, parang kay Pinoy, di ba? Na ayaw na. Ayan. Wala namang. Nag-ano ka? Nagsa-stop dance ka, Sas? Nagsa-stop dance ka, Sas? Hindi pa. Diba? Malabo sa inyo si Sas, sa akin lang. Medyo choppy siya. Putol din, choppy. Well, para sa akin, Joey, no? Kaya siguro medyo malabnaw yung sinabi ni Cass na parang walang uproar. Kasi number one, wala kasi sa atin yung side ng media. Pero, sa narrative kasi na napapansin natin yung parang malabnaw. Ay masasabi natin ngayon na si Bibi matatapos niya ang term niya. Pero pag may insidenteng darating, no, na baka makikita na natin yung uproar, yung galit ng tao, no, na nagsisimula na, then doon na natin makapagbigay na tayo ng judgment, baka hindi ito matatapos. May mga ganun. Feeling ko, yun din kasi, baka kasi naghihintay rin yung tao ng ano, no. Yun nga, like what Sas said earlier, yung opposition ngayon, nasa labas ng government. If within government, we have an opposition, mako-consolidate yung mga tao. Mako-consolidate siya. So, mas magkakaroon ng direction. And perhaps, that's one thing that is missing right now. Kaya, wala yung huge uproar. Aside from the fact na, yun nga, nung panahon ni GMA, pagka merong mga, and other president, pati PRRD, pati ni Pinoy, pagka merong skandalo, na-amplify talaga ng bonggang-bongga. It's because yung media noon, syndicate the information. Ngayon, sino na lang nagsisindicate ng information? Mga vloggers. Tapos ginugurgur pa. Diba? Bilang yun, Miss Joey, na kakaroon pa ng maraming fake news na talagang nilalabuan yung impormasyon na yung taong gustong maniwala, nagse-second thoughts na ngayon, baka fake news to. Parang wala kang chance ba, lahat ng avenue, parang ginawa nila, dinagdagan ng fake news. So, yung information mo, hindi ka na sure, maniniwala ba ako o hindi. So, it's probably going to boil down to when the Filipino people is affected directly na, yung gutom na talaga, wala nang trabaho. Alam mo yun, yung talagang it hits them sa kanilang day-to-day life na hindi na sila kailangan makinig sa ibang tao or manood or kung ano man. Wala nang internet, araw-araw brown out. Alam mo yun, yung 90 pesos to $1 na yun. Baka kailangan pang ganun kasi masyado talaga tayong, gaya nga sinabi ko kanina, yung threshold, masyadong, ang threshold natin for pain. Sobra tayong matiisin. So, it will probably boil down to that point where wala nang tubig araw-araw, wala nang kuryente araw-araw. And that's when we see our children starving already. Siguro saka lang tayo magkakaroon ng lakas ng loob. Sabi ni Maximo Factor, pag ganyan lagi mong sinasabi, Sas, baka lalo mawalan ng gana mga taong lumaban. I think it's really more of sabi ko nga ako, while I am more aggressive, kumpara kasi napaka-conservative nung ni Sas nandun siya sa worst case scenario. While medyo aggressive yung mas parang positive ako na change may happen, 'di ba?
I think ang importanteng call maximo factor, no, we have to understand that if we are going to do this, we cannot win if we're not going to do this intelligently. Yun yung realidad dyan. Kaya nga ang ine-encourage namin, ang audience, ganyan na, you know, if we are going to do this, we need the people. So, ang unang-una dapat dyan, alam dapat ng tao kung ano ang nangyayari. Pag alam ng lahat ng tao kung ano ang nangyayari, I trust the wisdom of the people to do the right thing. Yun eh. So, hindi yun dahil sa, ang tawag dito na mawawala ng gana or whatnot, ganyan-ganyan. Galit tayo, pero at the same time, kailangan nating ilagay yung sarili natin doon sa objective na takbo ng sitwasyon. Objectively kung ano yung takbo ng sitwasyon. So, para manalo tayo dito, we have to recognize the fact na yung administrasyon, hindi rin siya tanga, hindi rin siya stupid. So, kumbaga parang stop thinking na, ay, tatanga rin ng mga nino to, ganito, ba't nila ginawa yan, ba't nila ginawa to, ganun. Nagka-calculate rin yan, nakikinig rin yung mga yan sa mga sinasabi natin. Of course, hindi nila pinakikinggan yung reklamo natin, pero ang administration ngayon is bobo lang sa governance pero matalino sila sa mga kagaguhan. Ganun. Correct. Yun. Oo, kasi as long as we allow them to do something which is normally not accepted in the past and within the law, nagiging norm na yun sa atin. So, halimbawa, yung ginagawa ng paggurgur, hindi naman normal yan sa mga nakaraang administrasyon. Ngayon, normal na. So, ano yung susunod? Yung intensity ng kanilang mga movements, itataas lang nila yung intensity, tas okay na naman tayo. So, then, there lies the problem. Ayun. Kaya nga dapat kailangan lahat tayo nasa same page. Kasi ako kung tayong lahat, alam natin ang nangyayari, alam natin ang ganun. Madaling taningan yung madaling taningan kasi you're just going to wait for maybe 1 or 2 huge scandal. And then that could probably ignite the fire within. Ganon. Pero kung hindi kasi kung yun nga makikita mo sila pinupush nila, they also want to know kung ano yung limits natin They also want to know yung limits natin. Kaya nito, yung ginagawa nila sa Maisog, pang ilan na yan? Pangatlo na yan yung pang-iipit sa Maisog. Correct. Diba? Pero dito, yung observation ko, since, di ba, maraming nagre-resort sa, social media for alternative news, feeling ko doon medyo nananalo din sila doon sa part na yun. Kasi, yun nga, tulad ng sabi niyo, may pera, they're also in power. Ma-observe mo talaga, guys, ewan ko kung na-observe nyo, grabe, alam mo, binablock ko na yung mga yung mga pages na Kasi dati, medyo interested pa ako to, view the opposing point of view. Ngayon, grabe talaga sinushow ng algorithm ng Facebook lahat ng anti-China pages. Like, halimbawa, puro military, as in sunod-sunod, hindi to yung parang, after 10 scrolls, bigla kang may makikita. Ito as in sunod-sunod, makikita mo dun sa hindi lang sa akin, sa yung newsfeed ko, panay suggestion ng Inside Vovo vloggers. Ay, grabe yan! Sorry. Medyo napareha ako. Kasi, dati, never lumabas yung mga Ensaymada vloggers sa newsfeed ko. Ngayon, grabe sinasuggest siya sa akin. So, ang ginawa ko, blinak ko na lang. Pero hindi ko naman dati ginagawa yun. Kasi nga, open ako to, like once in a while, I would check other people's point of view. Ito grabe at sinushow talaga sa ngalang-ngalang yung narrative. Miss Joey, may share ako sa Ensaymada vloggers. Very, very quickly lang. Baka matawa pa kayo. Yung kasing page ko na Eat Abroad, dahil ako'y matanda na, solid Tito Vic and Joey ako na Eat Bulaga. Yan talaga yung purpose niyan. So, in putting up that page, sa mga kabataan dyan, matanda na talaga, 40 years na yan.
Siyempre, during that time, may mga ibang vloggers ako nami-meet na talagang yan lang ang content nila. Sila yung mga ensaymada vloggers ngayon. Yan sila, naku, papatayin ako ng mga to. Yan sila Batang Maynila Toits, sila Chris Ulo, sila Tamski. Makikita mo, no? Sila yan. Nagtataka lang ako kasi during that time naman, pag nag-uusap-usap kami, merong mangilan-ngilan sa kanila, Miss Joey, na may utak. Meron, gaya ni Tamski, parang feeling ko abogado nga yan eh. Kaya nagtataka ako, ngayon nagkaroon na nag-stand sila, BBM sila, ensaymada vloggers na. Sabi ko, anong nangyari? Bakit parang feeling ko, nabobo itong si Tamski? I hope, no, he can hear this. Parang feeling ko yung mga katwiran niya, parang troll na lang. Parang gano'n na lang. So, doon ko naisip, teka, talagang totoo pala yung nabibili. Nabibili na yung prinsipyo. Saka, nabibili na kahit na gaano katalino yung tao, may presyo. So, kaya nga yung page ko, pag nilalagay ko doon, hindi po ako ensaymada vlogger, kahit Itbulaga fanatic ako. kasi na-associate yung dalawang yun. Kasi bigla lahat sila, Miss Joey, walang matapon, lahat sila nag-convert BBM talaga. So, imposible naman na doon sa aspetong yun, pare-parehas pa rin kayo sa dami-dami nyo. You get my point? So, talagang lahat na lang sila nabili na. Kasi yun na yung stand nila ngayon. We're for sale. Our followers, ito yung number ng followers natin collectively. You know what I'm saying? So, ngayon ko na po tunay na totoo. So, nabibili talaga. Sabi ni Ma'am Dema Mabansag, the guy who's talking with a Poppy DP, subtly parang may something, parang nang-discourage. Sorry, just my Hindi po. Dema, Miss Joey, wala. Nakakatawa yan. Kagaya ng sinasabi ko, yung mga ganito kasing mga parte ng conversation, importante kasi yan eh. Kasi ganito, of course, galit tayo. Of course, bad trip tayo. Of course, naiinis tayo. Of course, gusto natin mag-resign na siya. Diba? Ganon. But, we have to think about it ng realistic at the same time. Diba? Ano yung mga pwede nating gawin ngayon? Ano yung mga... Kasi ang problem, pagkagalit ka, di ba, emotional ka. Ang gusto mo, lumabas na tayo, mag-EDSA na tayo, mag-ganyan-ganyan na tayo, and whatnot, ganun. And if we're going to allow our emotions to dictate the course of events, chances are, baka hindi yan maging sustainable. Ang sinasabi lang dito, Dema, is that, ako, at ito yun lang rin yung ini-impart ko ever since, that if we are going to do this, we need to do it intelligently. Dapat yung approach natin dito, something that we can really sustain. So you really have to conserve your energy. Kailangan i-conserve nyo talaga yung mga lakas nyo. Ganon. Kasi, kung gagawin natin to, kailangan natin isipin na meron niyang resources, kailangan natin ng stamina, kailangan natin ng it's going to be a huge fight. Ngayon, pagka tinuturing mo ito na laban, hindi ba dapat siniseize mo yung kalaban? Sinusukat mo yung siniseize mo yung kalaban, sinusukat mo kung ano yung lakas niya at kung ano yung kahinaan niya. The problem, tingin ko, the problem is hindi kasi ano ba yung strength niya? Kasi parang you cannot just say na hindi, bobo tong gobyerno na to, bobo. Guys, the mere fact that they were able to get back to power, that says about their, meron niyang default na galing. Mahina lang yan sa governance at public service. Pero definitely may strength yung mga yan. Kasi biruin mo, sinuka na ng buong Pilipinas yan, pero nakabalik pa sa pwesto. Diba? So, ibig sabihin, may ano yan. They were able to boodle their way back to power. So, that is something that we have to recognize. Kumbaga, kahit magaling sila sa katarantaduhan, we have to recognize that. The Marcos were able to camouflage their way back in. So, what they did was to carefully stay out of trouble, Miss Joey. And then they capitalized on the Filipinos' willingness to forgive
And yung paniniwala natin sa ano ba, sa telenovela na magbabago ang kontrabida at magiging bida. So that is Yung ano, no, yung paniniwala natin na ang kagustuhang i-redeem ang pamilya sa, 'di ba yung mga ganun? correct. Yeah, but we didn't realize that BBM has only 20 is also wanting the same 20 years that his father got. And I am a stout loyalist. And promise ko yan, loyalista kami noon from the Marcos Sr. era. Ngayon, alam mo, it also pushed me to study the difference. Kasi ito si Miss Sas, nung last natin, bigla siya nagkaroon ng, may joke siya ba sa similarities. So it really pushed me to check the similarities and the differences of the senior and the junior. And syempre meron silang similarity, may weakness sa babae talaga. No? Babae talaga ang kanilang yan ang kanilang kryptonite. So there's the Imelda, and then there's like 4 different women attributed to the senior. And then the junior has Lisa Marcos. And then what we are not looking at is this junior was born fantasizing that he will have the 20 years of his father. But the only difference is, ito yung tinanong ko kay Miss Sass, the father is a brilliant son of a bitch. Sorry. And the son is not. So yun ang difference, no? Yun ang malaking difference, and we are in the hands of a Marcos that is not as brilliant as the father. And that is dangerous. Miss Joey, very quickly lang. Bababa na rin po ako. Naintindihan ko po yung yung sentiment ng isang nag-comment na, tsaka yung mga ganong yung theory na baka Trojan horse. Sa mga ganong nandi-discourage ka daw eh. Hindi, sa palagi, well, just for FYI, Miss Joey, ako yung isa sa mga nagsasensei ng mga ganap sa Twitter. Sa Facebook page mo. Si Sass, matagal na rin akong follower niyan. In fact, nag-post din yan si Sass about yung sa brother ko na nag-away kami about difference dun sa political view dahil sinasabi ng brother ko noon na, si Sass, binubugbog lang namin yan ng high school sa Bede. So, I just want to point that out to ay, Sass, ako yung schoolmate mo ako. Anak ako ni Jem Medina. Anak ka ni Jem Medina? Anong year mo? Batch ko lower batch kami sa'yo. Sina Lorian, sina Siegfried. Sina Amparo. Kakaano ka ni Siegfried? Kakaano kanila Sino brother mo? Kabatch ko ba brother? Hindi, ahead siya sa'yo. Siya yung, ewan ko kung natatanda mo ng election na may sinend akong parang screenshot na yung conversation namin ng brother ko about politics. Kasi sila, yung family ko, kakamping sila. Ako yung parang BBM. Tapos parang nung, like we're civil kapag nagdi-discuss kami about politics, tsaka yung mga ganyan, yung mga geopolitics. Yung brother ko talagang pro-US. Ako na pinupoint, hindi ganyan. Ito, meron tayong schoolmate. Kasi beda din siya. Pinagmamalaki ko yung mga achievements mo na nakapagsalita sa mga UN, etc. Ganyan. Tapos, sinasabi niya, ang reply niya sa akin, binubuli lang naman namin yan, kinulungan namin yan sa CR ng high school eh. Ewan ko kung natatanda mo yung post na yan. Hindi yan. Alam mo. Natatandaan ko lang. Kabatch ni Duncan Ramos. Na BBM din naman si Duncan. Natatandaan ko na tinag ko pa nga si Duncan Ramos. Sabi ko, Duncan, correct. Tapos naloka ako kasi. Sumagot si Duncan Ramos. Sabi niya, hindi Tapos sabi, ikaw kaya ang aming dalagang Pilipina. Sabi niya, kaya sabi ko, wala ko naalala, tinulong ako ni Duncan Ramos sa banyo, Char. Ayun nga. So, yun lang. I think, pero naintindihan ko yung nag-comment kanina na pwede nila, pero I think yun yung problem sa mga gantong conversation. Kasi parang stuck tayo dun sa, parang hindi ba ganito yung nangyari dun sa mga kakampings? Parang, they were stuck in their delusion that they have the numbers, that
their conviction is enough to put that woman into power. Hindi sila konti, we can't deny that. Pero hindi rin enough to push the movement. So I think we have to go back to the Pinoy time. Okay, we are back to where Duterte started. Nobody believes that Duterte would win. And we're back there. No? We're back to that struggle na. Actually, even yung mga kami supporters si Duterte, we didn't even think that he might win. Baka makalusot pa si mga Rojas, ganyan, etc. Kasi dikit-dikit yung laban nun eh. Pero yun na nga ang eksena. Oo, medyo dikit-dikit pa. So, tas ang dami pa nung issue laban kay Duterte, di ba? Kahit kayo mga supporters ni Duterte, no, na parang, shit, totoo kaya ito, BPI. Mamamatay tao. Ganyan, di ba? Okay, maganda. Do you remember that? Ang daming na-turn off, na parang, shit, ano ba yan? So, parang, everyone didn't think na, parang ang daming hard hurdle. Ngayon kasi, napatunayan na Duterte remains to be the highest rating president of all time. No? Well, at least, hindi naman natin alam yung rating ng iba, pero, available data natin, siya yung highest. Mas high pa siya kay, mas mataas pa kanyang trust approval rating kay Aquino. And Aquino was like seen as the, what you call this, righteous leader, ganyan, ng karamihan. Pero si Duterte may pinakamataas sa trust rating. Mataas pa rin yung nanonood sa kanya. Di ba? Ginurgur na lahat. Ganyan, lahat. Mataas pa rin. And you have to look at what the kalaban is doing to the Dutertes. Kasi kay Lenny noon, ano naman ginagawa si Duterte laban kay Lenny? Kinakanti-kanti na niya si Lenny. Pero tinanggalan ba niya ng budget si Lenny? Hindi tinanggalan ba niya, ginurgur ba talaga niya si Lenny, ganyan, or pinagtanggol pa hamon PRRD si Lenny. Pinagtanggol pa ni PRRD si Lenny. Correct. Na huwag niyong galawin. Nung pandemic, alam mo nung pandemic, nakakaloka to si PRRD kasi yung PACC, yung commission kung saan ang chair ay si Greco Bellica. Commission kasi yon. Parang Presidential Anti-Corruption Commission yon. Tapos ngayon sabi ganun ni yung isang commissioner doon, Attorney Luna, if I remember it correctly. Sabi ganun, ay si Lenny, meron tong violate na batas kasi di ba Lenny was raising funds para sa PPE, gano'n, yung mga medical supplies ineme. Tapos parang nakapag-collect siya ng 65 million pesos na donation sa kung saan-saan, gano'n. Tapos nag-update siya doon nakakolekta na tayo ng kineme, ganyan. Sabi gano'n nung taga-PACC, oy, alam mo ba na merong executive order, administrative order, nagawa si dating presidente Gloria Macapagal Arroyo, na bawal ang solicitation sa lahat ng government official ay bawal mag-solicit ng pera. At ngayon, kung ikaw naman ay magsusolicit ng pera, meron kang mga dapat na sundin na mga reketitos. Sabi niya gano'n, ikaw nagpaalam ka ba na ikaw ay magko-collect ng pera? Hindi ka nagpaalam, nangolekta ka na lang basta-basta. At alam mo ba na pag ikaw ay mangongolekta ng pera, dapat ang punta niyan ay sa civil defense. Lahat ng donasyon, lahat ng collection, dapat doon daw yun mapupunta. Si papaalam yan, tapos may mga reporting requirement, kineme. Ano ginawa ni PRRD? Ang ginawa ni PRRD? Tinanggal niya yung Attorney Luna. Yung Attorney Luna ang sinibak niya. Ano ang reason ni PRRD noon? Hoy, nasa gitna tayo ng pandemic. Kung gustong tumulong, hayaan yung tumulong. Tigil-tigilan niyo ako sa politika-politika na yan. Ayun. Ganun lang, bow. Miss Joey, bababa na po ako. Thank you so much. Salamat po. Thank you, Cass. Diba, saka nakakita ng ganung politiko, diba? Parang, nakakaloka. So, yun. Diba? Ayun.